Okay, welcome back ulit. So, dito tayo sa paggawa ng Prometric ID. So, try na nating mag-register ng Prometric. So, open ulit natin yan mga kababayan. Open ulit tayong tab. Bagong tab. Tab. So, yan. Open tayong bagong tab. Tapos, i-type ulit natin tong link na to. Yang link na to is enter natin. So, yun yung pinaka-link ng Prometric pag magte-take. So, test list, pili lang tayo. So, SSW1 tayo. Specified Skill Worker 1. Click lang natin yan. So, ayan na. Makita natin yung mga category. Nursing care skill, the food service industry, so agriculture, so manufacturing, fishing industry. So ayan, nandyan lahat yan. Automotive repair, maintenance. So dito tayo sa specified skilled worker sa construction. Try natin mag-register. So gusto ko mag-take ng construction. So andito yung mga schedule, test schedule. So March 29, 2024. So sa Nepal meron siya. Tapos Myanmar. So dito tayo sa ano tayo? Inside the Japan tayo. Inside the Japan. Japan. So ID creation, schedule. So ayan na. May explanation yan yung specified skilled evaluation exam for construction, civil engineering, tapos construction industry building. So dito Japanese language. So test information to. So kung anong kukunin natin. So kung engineering, building, structure and equipment. So dito tayo sa language available for the exam, Japanese. So eligibility age limit. So meron siyang age limit. Nationality, implementation, CBT, so computer based testing. So ito 50 question, meron siyang number of question, 50 question academic, tapos 20 practical question. Test time, so 100 minutes, 60 minutes for theory, 40 minutes for practical. Scheduling, acceptance period, so April 10, 2024 to March 5, 2024. Examination, implement period, April 17. So ayan, note. Test center list. Test fee, payment method. So ID creation tayo dito. ID creation, test scheduling. So ID creation tayo. Test scheduling. So yan, ID creation, ito yung unang explanation. So i-English natin mga kababayan. English. Tapos ito na yung magagawa ng ID. So yan na, about Prometric ID. So next lang natin to, next. Tapos agreement. So would you like to, basahin nyo lang. So, ayan naman yun. So, agree tayo. Do you agree with all about the contents? So, basa tayo ng content. Okay, so, agree tayo, agree. Next is email address. So, ito na yung email address. So, itatype ko yung email address ko. Check muna natin yung email. Double check natin yung email. Kasi dyan magpapasa yung natin, yung
So, okay, tama yung email ko. Next lang natin. So, next natin. So, password natin is, the password must be combination 6 to 14 alphabetic character. So, ayan na. So, confirm natin password. So, yun. So, yan. Next lang ulit natin. So, ito na yung sinasabi kong creating a parametric ID. So, yung mga naka-read yan, importante yung kailangan natin. So, andito, please use hub with English number and letter. For address, please enter this 30 characters. So, ayan, nandito yan, andyan. So, fill up na tayo. So, syempre, sa pangalan natin, name. So, middle name, first name, last name, so, Salazar. So, lagyan na rin natin middle name para kompleto. Tapos, phone number. So, phone number ay kailangan yung phone number ko. Automatic. Ayun yung address ko. Pero iba na kasi yung address ko ngayon. So, papalitan natin yan. Yung address ko ngayon ay babaguhin natin. Kasi lumipat na ako dito sa Gipo. So, saglit lang, tatype natin yung address ko dyan. Sinend ko pala sa email yan. Buksan ko na lang yung email ko isa. Kaso naka-kanji. Kanji pala. So, try natin magbago. Dahil naka-kanji, palitan natin yung address ko. So, baka sa iba kasi mag-send. So, ito, 194 street, building na ay building and floor. So,
Tapos, ito na. Next lang natin. Tapos, save. Save natin. So, makikita natin yung ito. Ito na yung papakonfirm sa atin. So, Gmail. Double check natin lahat yan ha. Gmail ni Pison Salazar. So, ito yung phone number ko. 40. Tama ba yung number ko? Double check ko ha. Wait lang. Building 1. State. Ipo. So, next lang natin yan. Tapos, your Prometic ID has been sent to the following email address, Gmail Salazar. So, nag-send na siya. So, back tayo. So, double check ko yung Prometric ko. Nag-send na sa email ko siya eh. So, balik tayo. Check natin sa email address ko. So, yun, na-receive ko na yung Prometric ID ko. Meron akong Prometric ID. So, ito yung pinaka-importante na dapat hindi kong kalimutan. Tapos yung password. Kaya kailangan kong in-note ito. English. So, next natin is, dahil wala nang time, is kung paano naman mag-schedule. So, nagawa tayo ng ID, tapos schedule. So, bukas, ano naman, paggawa ng excuse me. So, paano mag-register? So, goodbye! Once again, my channel! So, yun. Next naman tayo.